Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay mga ka-KP, simulan po natin itong problema ho ng ating pong kababayan na bayani ho, buhay na bayani, ito po yung mga OFW. Kababayan nating OFW po hinalay umano ng kanyang employer na Kuwaiti national. Matapos ang pagsasamantalang dinanas, ang biktima ho ay nakatakas at ngayon humihingi po siya ng tulong para makauwi ho dito sa Pilipinas. Panurin po natin. Pinalayas po niya yung mama sa among babae ko, ma'am, pero ayaw akong payagan ng among babae ko. Iniiwan niya ako sa bahay ng amo kong lalaki. Hanggang sa pagdating ng isang buwan po, yun po, gano'n po niya sa akin, tanghali po, inatusan niya po ako mag-ano ng tubig. Tapos, bigla na lang po niya binablot na. Pagpasok ko po, nakaubad na po siya. At nabitawan ko po yung ano ko po, ma'am, basa na awa ko, ma'am. Tapos, bigla na blot niya sa braso ko po, ma'am. Pinano po niya ako sa ano, higaan ay hindi ko po talaga, hindi po ako humiga. Sobrang takot ko po, ma'am. Nag-agawan po kami. Nagsisigaw ako. Pinagbantaan niya ako, huwag kang sumingaw, papatayin kita. Makauwi lang po ako, ma'am. Ma'am, makauwi lang po ako. Okay lang po kahit wala akong pera, basta makauwi lang po ako, ma'am. Kalimutan ko lang yung nangyari sa akin dito, ma'am. Naku Ben, ganun talaga ho ang dinadanas ho ng ilan po natin mga kababayan dyan po sa Middle East. Ito po ay si Mary Gorny Cruz Ogong na humihingi ng tulong sa atin, Ben. Ako Lex, naawa kanina. Makakaantig ang puso. Ano? Mahalaga sa kanya makauwi na lang. Yes. Sinusubukan natin makakontakto, makausap, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Yes. Lex, ano? Oo. So anyway, kung kayo huy mga nanonood ho rito, lalo-lalo kayo mga OFW, mapalad ho kayo sa situation ninyo. Pero kayo naman nag-aasam-asam, pumunta sa ibang bansa. Yes. Bagay na kung minsan matututo tayo sa problema ng iba. So napag-iisipan natin, ang desisyon natin, depende rin sa ating mga hakbang na gagawing aksyon. Lex, marami tayong fini-feature nito, pero ayaw natin, Lex, na mapukulan na parang we sensationalize. Pagkatapos, we thrive at the misfortune of others. Hindi, Ben, dahil mismo ang OFW po tumawag sa amin, dahil po dito siguro sa programang ito, nakikita ho nila na meron pong solusyon na nabibigay po kami. Tama. Kaya para sa mga kababayan namin na sinasabi, uy, mukhang sensationalize na naman ninyo. Yes. Hindi ho, humihingi kami ho ng gagawan ho namin ito na solusyon, kaya tinatawagan na namin ang OWA. Pero Lex, gusto ko rin sabihin, ano? Alam namin na ganitong klaseng mga sumbong at yung may saklolo na hinihingi sa atin, wala hong problema sa amin na kami huy ma-share namin sa ibang network. Yes. Bigyan nyo lang ho kami ng credit at mas maganda, the more, the merrier, the better na masolusyonan. Hindi ho kasi kami naniniwalang eksklusibo. Dahil pagdating... Ang pagtulong, walang exclusive sa pagtulong. Ang importante lang ho rito, kung gusto nyo tumulong sa ibang istasyon, makipag-ugnayan ho kayo sa amin. Importante, lumapit ho sa amin, tinawag ho sa amin. Mahirap ho talaga makontak kanina, Lex. Kaya ginagawa natin ng paraan. Subalit dito naman, Lex, siguro naman ito'y madaling maidulog doon sa OWA. Ilang beses na natin ginawa to, Ben, na hindi lang tong kauna-unahan pong naidulog dito sa Kilos Pronto, ang problema ho na isa pong OFW. Marami na ho, proven na ho na nakakauwi ho yung mga OFW na humihingi ng tulong sa amin. Kaya we're trying our best, ito pong OWA na tinatawagan na namin. At the same time, hahanapin na rin po namin yung kanyang pong pamilya para maka-coordinate po kami sa kanila. Kami, Lex, tayo naman madaling magpasalamat sa OWA dahil tumutulong sila. Ganon din sa POEA. Ang nahirapan lang tayo yung sa Skype na pakipag-contact doon doon mismo sa kanya. Gusto natin kasi nagtatago siya. So okay? So para sa atin, Lex,
ito'y tututukan namin, ipinalabas namin sa inyo para mapukaw ho kayo sa mga katotohanan. Ito'y mga hubot-hubad na katotohanan na nangyayari sa mga OFW natin, lalo-lalo na pagbabae. So, okay? O ito, nasa linya na ngayon po sa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia. Siya po ang head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang gabi ho. Si Alex Santos po at si Ben Tulfo. Live po tayo ngayon sa UNTV sa Kilos Pronto ho. Ma'am Josephine. Baka nagkakaproblema tayo ng signal. Anyway, siguro Lex, ganito na lang. Ma'am Josephine? Yes. Naririnig niyo po kami? Opo. Si Alex Santos po to at si Ben Tulfo. Live po tayo, ma'am, ha? Yes. Dumulog ko kasi dito sa atin na ang isa pong OFW mula Kuwait to, at ang sabi ho niya, ang hiling ho niya, kung pwede ho natin matulungan ho siya makauwi ho dito sa bansa. Yes, oo. Ano? Ito yung ni-refer ninyo kanina. Opo. Yes, ma'am. Oo. Yeah, pinacheck na namin sa job site ngayon sa Kuwait. Ayun. At hinihintay nga namin yung feedback sa kanila. Yes. Pero ganun pa man, yung aming welfare officer doon, minomonitor na yung sitwasyon ng worker. Gusto lang namin makuha yung exact information kung na-rescue na ba yung worker? Ito ba yung gustong ma-rescue? Ano na ho siya? Nagtatago ho siya dahil nakawala ho siya doon sa kanya pong abusadong amo ho na nanggahasa ho sa kanya, ma'am? Yes. Definitely, we can repatriate her if she wants. Pero siyempre, kukunan natin ng statement yan. Alamin natin kung ano talaga ang gusto niya at mabibigyan siya ng counseling. Ma'am? And we will update you kung ano yung Ma'am, feedback from the post. okay, Yes. si Ben Tulfo, ma'am, gusto lang ho ng talaga nitong OFW. Siya yung makauwi kahit na wala nang singil. Ayaw niya hong tumagal doon. Siya nagtatago. Pero magagawa ho namin sa Kilos Pronto. Makikipag-ugnayan huli kami sa kanya kasi may oras lang ho pwede namin siyang tawagan dahil nagtatago. Nakikigamit lang ho siya ng cellphone na magme-message ho kami. So, gagawin ho namin bukas, kukunin namin detalye nang sa ganon, we will keep our viewers updated. Ganon din kayo. Para naman, ito'y may update yung mga nanonood sa atin kapareho nito. Baka may mga iba pa dyan na kapareho nito, hindi makalapit. So, meron na ho silang pwedeng sumbungan. Kami ho nagpapasalamat ni Alex Santos sa inyo at marami na ho kayong napabalik. Yes. Ay more than enough nung nakaraang taon, 2016. We look forward to 2017. Mas magiging agresibo ho kayo. At ganun din ho kami. Makikipagtulungan din ho kami sa inyo, ma'am. Yes, definitely. As long as nai-refer nyo sa amin, talagang aksyonan namin yan. Sisiguraduhin natin, mapapauwi natin itong OFW. Okay. Makikipag-ugnayan ako sa staff ninyo para makuha namin Okay. yung telephone number para makausap din namin siya. Okay. Ma'am Josephine, advance thank you po, ma'am, ha? All the time po, all the time. Happy New Year po sa inyo. Okay. Happy New Year rin po. Thank you so much. Yun. Tayo mapalad nga naman dahil dito sa mga ahensyang nilalapitan natin like OWA. Maganda na kanilang scoreboard sa atin. Maraming napapawi. So, we're lucky enough na sila yung nakikipagtulungan sa atin. So, ang gagawin lang natin, Lex, kasi again, kanina pinakikinggan ko yung sumbong niya habang nag-Skype yung ating mga staff sa kanya. Kukunin natin ang buong detalye. Pagkatapos i-update uli natin yung mga nanonood. Kunin natin detalye na sa ganun, ma-interview nila para ma-rescue. So, ganun lang ang ating gagawin siguro. And I'm sure si Mary na nanonood ngayon sa ating pong Facebook Live. Mary, antabay ka lang dyan, relax lang, at tatawagan ka ng KP team para makuha pang karagdagang detalye. Mary, ayos ka, makakauwi ka. Sigurado yan.